mas matanda pa sa kanya. Si Jokno po, nauna pong pinanganak yung ngipin niya kaysa sa kanya. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong. Pwede po kayong magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Pakape-pakape lang po. Ano ba 'tong nangyayari sa ano natin? Bakit ba unggoy yung narito? Bakit unggoy? Hindi ko makita yung mga wala kayong comment yung unggoy yung nakikita ko. Ay nako, something went wrong, YouTube. Pareho sila ni Auntie Claire, ang puti, kinula at bloodbath ay regal siguro. Papatay daw ng literal bloodbath. Civilized. Ang sagot nila, civilized daw yung ano, yung civilized legal procedure daw yung impeachment. Bakit daw dadanak ng dugo? Anak ng pupa, ginagawan literal lahat eh. Kaya hindi po ako makapagbasa ng komento dito kaya dito na lang tayo. Kael, lahat tayo dumaan sa pagkabata, alam natin na pumupunta na sa mga trivial na diskusyon ng tao kapag wala ng logical na sagot sa argument. Correct. Ang ipinijok ng pinakamatibay na pambukas ng beer at soft drink. Bloodbath is a scene of carnage in the political arena, a massacre and the proof of evidence. Okay, tayo. Dudurugin kayo ni BP Sara dahil alam ni BP Sara na wala namang sense yung mga pinagsabi nyo. Giorgio Leandro, thank you very much. Sa 2 euros na pangkape. Jokes ng mo. Rhetoric and figure of speech, pinapakita lang ng mga kakampwet at dilawan ay weak sa comprehension. Kaya durug-durug po yan. Maniwala kayo sa akin. Walang saysay ang mga akusasyon kay BP Sara ngayon. Gusto nila mag-unity ulit. Boss Bats, masyadong seryoso si Shell, hindi bagay sa mukha niyang pang-comics. Sa interview nila ni Katon Ying. Meron po silang dito po sa press ko ni Shell Jokno. Pareho sila, pareho pa lang tabingi. Si Percy Lapid, tabingi daw dahil na-stroke. Ito naman si Jokno, tabingi dahil sa ngipin niya. Yung mga pumalit sa Makabayan Black ay si tabingi, saba at ngipin. Naging AKA Minions. Dagdag likes na mga mihir, Boss Buds. Yan. Hindi kasi manalo sa Senado si Jokno kaya nag-party list na lang. Maganda po yung nila ni Dilima kasi kung malamang talo na naman sila. Sama-sama na naman yan. Kung hindi, mahigit pa rin sa dalawa yung si Bam tsaka si Kiko, malamang talo pa rin. Magandang gabi, Idol Badong, watching from Manchester, England. Yan, fish and chips. Hindi kasi nila kayang sagutin si BP, kaya namimiloso po lang sila. Pati si Saba. Ganyan po mga ugali ng mga taong walang kakayahan. No? Hindi nila kaya si BP Sara eh. Sir, ano prediction mo kay Pacquiao? Babalik sa laban sa ring? Anong prediction? Yung mananalo ba siya o hindi? Depende sa kondisyon ni Pacquiao. Kasi yung champion na lalabanan ni Pacquiao, yan po ang pinakamahinang champion. Kaya kung hindi niya tatalunin niya, wala siyang tatalunin na ibang champion. Yun lang maganda kay Pacquiao, champion agad. Sir, watching from Iceland, 4:30 p.m. here. Aba? Gusto ko rin pumunta dyan sa Iceland, no? Sarap siguro dyan. Boss, maiba lang Prime versus Prime Lewis o Tyson. Lewis o Tyson. Mahirap na po. Mahirap po kasi
Marami po mabubwisit na hindi naman po fans ng boxing. Nasa politics po tayo. Good evening, Sir Buds, watching from Kuwait. Scandinavian Nordic countries, sir, sarap dyan. Si Dilima, ang may gawa niya kung bakit pinahuli si Tatay Diggs kay may kaibigan dyan sa ICC. Walang ice. Doon, snow lang. Maraming bulkan sa Iceland, Sir Badong. Tanong, boss, nakakailang tinga kaya si Jokno? Totoo kaya ang 20 billion na nagasto sa Alyansa campaign? 20 billion ba? Kala ko 10 billion lang. Mr. Wisdom Tit po sa Kongreso, Akbayad, Shell Jokno. 8:43 pa lang dito sa Dubai, boss, kaya okay lang yan, ganyang oras mo. Ayan. Okay sa inyo. Sa mga Pilipino dito sa Pilipinas, mas marami kasi nanonood sa Pilipinas. Boss Buds, bakit ang lakas makipagplastikan ni BBM? Sa ugali, siguro naturalesa lang nila. Minsan yung mga natural na ugali nyo, hindi maiwasan yan. Yung kita nyo mga Duterte, pagiging tao yung kanila di ba? Pag plastic ka talaga. Boss Buds, dapat tumakbo kang kagawad o kaya barangay kapitan. Alam mo, Manay Singapore Vlogs. Ang maabot ko lang po pagka ako po ay barangay captain o kagawad, maliitan lang po. Palagay mo na malaki, 1,000 na, di ba? Sayang naman yung talent ko. Ikalawa, malabo po ako manalo. Malabo po ako manalo sa mga barangay captain. Hindi nyo ako mapapanood, di ba? Yun yung point ko Hindi pa ba kayo masaya na napapanood nyo ko? Ano pong party list ni Jokno? Ako ngipin. Bagay na tandem si Laila at Shell. Si Shell mukhang kabayo. Si Laila naman mahilig mga kabayo. Ang nangyayari. Huwag ganun. Igalang natin sila parang mga tao na rin yan. Boss, ano masasabi mo doon sa video ni Pulong kasi parang magagamit ng kalaban? Matagal na yun. Natapos na. Nanalo na si Pulong. Hindi nila nagamit. Yung kinatatakutan mo na hindi nagamit, di ba? Panalo sila, landslide Siguro kung tumakbo siya na national level, baka. Kaso nga hindi nagamit Boss, si Dilimaw mukhang maghimas ulit, boss. Depende nga sa korte, no? Kung sa tingin ng korte, karapat dapat siya maghimas. Wala tayong magagawa dyan. Gusto ko manood dito, mas maganda analysis mo, Boss Buds. Sir, tanong lang, may posibilidad ba na amazing Senate President si Marcoleta? Balang araw siguro, after nitong sa susunod na Congress sa 2028, pwede. Kaya lang kasi, di ba, alam niyo, napaka-insulto naman yun. Hindi po gagawin ng mga senador yun kasi may insulto po sila bago pa lang, ngayon pa lang, Senate President agad. Nakakapagtaka na laging si Katunying ang takbuhan ng mga mag-asawa para magpa-interview pag may kapalpakan sila. Si Katunying kasi may dagdag na siya dagdag value siya, 'di ba? Sikat, 'di ba? Kaysa halimbawa, palagay niyo na magpa-interview sa pangkaraniwang vlogger. Walang dating. Kay Katunying, sa karanasan niya sa pagtatanong, ako ganun no? Kami ng mga vlogger, karamihan po sa amin hindi naman mga journalist, 'di ba? Kaya ako sabihin niyo na marami po nag-aaya sa akin, interviewin ko si ganun. Open po sila yung mga kumakandidato po ng mga senador. Open po sila for interview Pwede ko silang interviewin talaga. Ang problema ko, hindi ko po forte yun Hindi ko po forte. Ako,
yung edad kasi, siguro kung mga nasa 20s o 30s lang ako ngayon, makakapag-build pa po ako ng nakita ko yan kaya na nagfa-follow po ako sa mga billionaires, yung mga sinasabi nila. Sinabi ni ano yan ni Jack Ma, yung bilyonaryong Chinese. Sabi ni Jack Ma, pag nasa 50s ka na, dapat pinagkikitaan mo na yung may time frame yung natututo ka eh. May time frame na nagde-develop ka ng skills. Pero yung mga nasa 50s ka na, pagkitaan mo na yung skills mo. Ang daming wisdom mo matututunan kay Jack Ma eh. Kaya hindi na po ako nagtangka. Nung narinig ko yun, oo nga no. Kasi too late na mag-learn ng bagong talagang pwede pa tayong matuto ng mga ng dagdag, no? Hindi naman unending naman yung yung proseso ng pagkatuto. Ang sinasabi ko po, panahon na para pagkitaan mo yung talent mong na-develop mula nung bata ka. Kasi 56 na ako eh. Ngayon pa ba ako magde-develop na magaling sa videos? Hindi na. Yung talent ko na pagsasalita, yun na yung pagkitaan ko na, di ba? O, ganun eh. Yun yung sabi ni, may mga time frame siya eh. Maganda yung sinasabi niya, 20s ka, magtrabaho ka, pumunta ka ron sa, yan. Sir, tanong lang, ano ba gampanin o trabaho ng Senate Blue Ribbon Committee? Sila po ang pangunahing nag-imbestiga sa mga government, no? Government agencies kung nagkakagampan ba. Kung may kapalpakan po sa gobyerno, pangunahin po trabaho ng Blue Ribbon Committee imbestigahan. Kaya napaka-importante po ng Blue Ribbon Committee. No? Sila talaga yung pinakasikat diyan eh. Kasi gobyerno mismo yung iimbestigahan nila, yung kunwari may katiwalian sa DepEd, sila mag-iimbestiga. Boss Buds, bloodbath ginamit din ni Trump ngayon yan sa pag-uusap nila ni Putin sa phone call nila. Nanood ba si Trump at naki-bloodbath din? Figure of speech naman eh. Wala naman po may-ari niyan. Princess na tumbok mo si Marcos, wala ng credibility. Correct. Tsaka paano natin siya tinitignan? Pag nagsalita ba siya? Kasi napao nga na tayo lahat kay Aimee. Ito yung sinasabi ni Aimee yung totoo. Nakikinig lang si BBM sa dalawang yung sa Romualdez, isang Romualdez at isang Araneta. So yun yung nagdidikta sa kanya. Matindi po yun eh. Naniwala tayo ron. May basihan malamang. Boss, bakit kaya nagpa-interview si BBM kay Tunying? Para saluhin yung di ba? Yun yung eto before election, ano ang bukang bibig nila? Fake news. Ngayon, wala na yung fake news na sinasabi nila. Di ba? Kasi hindi naman totoo yun na fake news ang nagpapatalo sa kanila eh. Narinig nyo pa ba sila na inaano na fake news? Wala na. Hindi nila napaniwala yung tao na marami talagang ginagawa yung gobyerno. Kaya lang, sinisiraan lang ng mga fake news. Kailan po magbobotohan para sa Senate President? Actually, pag ang Senate President po, hindi po yan tinatakda o magbotohan tayo. Di ba? Ang Senate President po, once na nag-open po yung Congress, pagkatapos po ng ang pag-open po ng Congress yung SONA.
Sa SONA po, before SONA, i-open nila yung Senate. Pero kahit ngayon, pwede pong palitan na yung Senate President anytime before SONA. Kasi may Senate pa naman ngayon eh. Yung tinatanong mo siguro, yung bagong Senate, no? O, anytime mag-e-election po yan sa SONA. I-open po nila yung Senate, mag-open din yung House of Representatives. Diyan po magaganap yung SONA. Ay, diyan po magaganap yung SONA. Diyan po magaganap yung paghalal. Pero si Chis Escudero, pwede siyang matanggal anytime. Anytime po yan. Pag naka-13 po yung mga senador, pwede na siyang palitan. Yung una pong yun, nakatakda po yun. Dapat magkaroon sila ng Senate President. Kasi sino po yung uupo dito sa tabi ng Pangulo sa SONA?